Lahat ng nangyayari may dahilan. Hindi po ito coincidence lamang. May dahilan po kung bakit naririnig nyo ako ngayon. May dahilan kung bakit napapanood nyo to ngayon. Marahil dinala ka dito ng mahal na pong Jesus Nazareno. Siguro dinala ka dito ng pananampalataya mo. Siguro isa kang deboto ng mahal na Senyor. O kaya naman baka na-curious ka dun sa title ng video. O kaya naman baka naghahanap ka ng sign mula kay Lord kasi ina-anxiety ka na, de-depress ka na, gusto mo makakuha ng sign mula kay Lord. Gusto kong sabihin sa'yo na ito na yung sign na hinihintay mo. At kung biglaan mo lang to nakita sa iyong newsfeed, biglaan lang may nag-send sa'yo, biglaan mo nakita sa YouTube, sa Google, sa Facebook, hindi po ito coincidence lamang. Hindi po ito nagkataon lamang. Dahil lahat ng nangyayari ay may dahilan. Magandang araw po. Ako po ay nag-share ng iba't ibang kwentong Nazareno. Tuwing Biyernes, nag-upload po ako dito. At para po kahit papano mapakilala ko sa inyo ang mahal na pong Jesus Nazareno. Ang aking dinedebosyon. At gusto ko rin pong maka-inspire, maka-motivate sa iba't ibang tao. Lalong-lalo na po yung ina-anxiety at nade-depress, yung wala ng inspirasyon, lugmok na sa buhay, naghahanap ng sign mula kay Lord, mula sa mahal na pong Jesus Nazareno. Ang video po na ito ay sa sentro lamang sa debosyon at pananampalataya sa mahal na Senyor, sa mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya boses ko lamang po yung maririnig nyo sa background. At yung nakikita nyo po na video ay kuha ko nitong Nazareno 2025. O ito yung tinatawag na Misa Mayor. Pagkatapos ng Misa Mayor at kinanta yung theme song, Nuestro Padre Jesus Nazareno, winagayway ang mga panyo, mga bimpong puti. Yan po nakikita nyo ay yung fireworks display pagkatapos ng Misa Mayor. At kaya po usually po ang ginagamit ko talagang mga video ay yung sa simbahan. Yung kapag bumibisita ako sa simbahan once a week, pag namamanata, nagdadasal, bumibisita. Pero ngayon po ay ginamit ko muna yung video dun sa Luneta bago mag-traslasyon o bago magsimula yung prosesyon. Bakit? Kasi ang kwentong Nazareno natin ngayon ay hango o yung isi-share ko lang din yung shinare ng mismong pista ng Nazareno nung bago magsimula ang traslasyon. Ako po'y 10 taon na mahigit na namamanata at nagpupunta rin sa Luneta tuwing kapistahan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Puwera lang nung pandemic kung saan kinansela yung ating pagdiriwang at yung mismong prosesyon. Gusto ko ikwento yung isang beses doon na tuwing traslasyon kasi, tuwing kapistahan, nag-iimbita sila ng iba't ibang mga deboto, iba't ibang mga tao na pwedeng magpatotoo sa mga himala ng mahal na pong Jesus Nazareno. At
minsan mga artista pa mismo yung mga iniimbita nila doon. Merong instance doon na naimbitahan si Ai de las Alas. Maganda yung kinuwento niya, maganda yung shinare niya. Sabi niya kasi nagsimula daw yung kanyang talagang kasikatan talaga, yung naging successful yung buhay niya. Unti-unti na siyang nakaahon niya talaga sa kahirapan. Ang breakthrough movie niya ay yung Star Cinema na Ang Tanging Ina. Kung matatandaan nyo yung comedy film na yon, no? Sabi niya doon sa kwento niya, nagdasal daw talaga siya nung premiere na yung araw na kung kailan magiging showing yung pelikula niya. Parang 1 week before, nagdadasal na siya. Talagang dadasal siya ng taimtim na sana daw sa mismong araw ng showing ng kanyang pelikula ay sana daw wag umulan. Wag daw sana uulan. June ang rainy season na. June yung showing nung kanyang pelikula. Ayaw niya sanang umulan kasi kapag umuulan daw, ang mga tao nasa bahay lang. At ayaw nilang lumabas kasi nga umuulan baka mabasa sila. Kaya naman ang kahilingan niya daw sa kanyang mga dasal ay sana wag umulan. At ayun na nga, dumating na yung araw ng showing na yung pelikula niya. Kaso, umulan daw ng malakas. Bumagyo daw. Kaya medyo nalungkot daw siya kasi sayang daw hindi daw na tupad o nag-grant yung kanyang kahilingan, yung kanyang dasal na sana wag umulan. Pero nagulat daw siya kasi umulan daw, pero kinabukasan daw nung ni-report daw yung sales, yung first day sales sa tickets ng pelikula niya, nagulat daw siya na ang laki daw, tumabo daw sa takilya yung kanyang first day ng pelikula niya. At sabi nung kanilang production, ang nangyari daw ay dahil daw nasuspend ang klase dahil sa ulan at dahil daw ayun nga, nakat ang classes, ang trabaho naputol na rin. Nagpuntahan daw lahat sa mall kasi nasa labas naman na din daw. Imbis daw na umuwi, nagpuntahan na lang daw sa mall. At nag-benefit yung pelikula niya kasi nagpuntahan nga yung mga tao sa mall. May mga nanood sa pelikula niya. Kaya tuwan-tuwa daw siya kasi ayun nga, napakagandang example yun ng ibibigay sa iyo ng Panginoon lagi yung pinagdarasal mo. Pero hindi lagi sa form ng kung ano yung gusto mo. Kasi alam ng mahal na pong Jesus Nazareno kung ano ang kailangan mo. At ibibigay niya yon sa depende o nakaayon sa kanyang plano sa buhay natin. So, ang gusto ni Ai de las Alas ay wag umulan. Pero, umulan. Ang gusto ni Ai de las Alas ay wag nga umulan para daw wag langawin yung kanyang pelikula. Pero, ang nangyari, umulan at tumabo sa takilya yung kanyang pelikula. At hindi niya daw makakalimutan yun. Kaya yun ang kinuwento niya nung siya ay naimbitahan na magsalita dito sa kapistahan
ng mahal na poong Jesus Nazareno. Meron pa akong isang naimbitahan doon, si Candy Pangilinan. Isa rin yung comedian, kung kilala niyo ho siya. Sabi niya, ang tagal-tagal niya na daw gustong maimbita kasi nagtataka daw siya bakit daw dinudumog ng tao. Nagpupunta ang maraming tao tuwing kapistahan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya gusto niya rin daw ma-experience yun. At ang ganda nung sinabi niya kasi inanalyze niya daw bakit daw nagwawagayway ng puting panyo o puting bimpo ang mga tao. Ano ba daw talaga ang ibig sabihin nun? So, hindi niya rin naman daw alam kasi nga, hindi naman daw siya deboto talaga. Napapanood niya lang daw sa TV. Pero, na-realize niya daw, sabi niya, ang ganda daw in reality daw, parang ang interpretation niya o para sa kanya, ang ibig sabihin daw ng puting bimpo o puting panyo ay pagsuko. Kung maaalala nyo sa mga kompetisyon o kaya sa gera, kapag nagwagayway na ng puting bandila o puting bimpo, puting panyo, ang ibig sabihin nun ay suko na, sumusuko na. Kaya ang sarap daw isipin na libo-libong tao, milyong-milyong tao may hawak na panyong puti tulad ng nakikita nyo sa screen nyo ngayon. Inawagayway nila yung puting panyo sa pagdaan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Kasi sinusuko ng deboto ang lahat-lahat. Binibigay niya ang lahat-lahat sa mahal na poong Jesus Nazareno. Sinusuko niya yung lahat ng worries, lahat ng problema, tinataas niya lahat sa mahal na poong Jesus Nazareno. Dahil kapag hindi mo kontrolado ang isang bagay, hindi mo kailangang magpaka-stress. Huwag mong hayaang kainin ka ng anxiety, huwag mong hayaang kainin ka ng depression. Isuko mo lang lahat sa mahal na poong Jesus Nazareno at sigurado ako hindi ka niya pababayaan at bibigyan ka niya ng lakas ng loob na kailangan mo para sa pang-araw-araw. Ang ganda nung interpretation ni Candy Pangilinan doon sa pagwawagayway ng puting panyo, puting bimpo. Alam nyo, every year, madalas, hindi nakakalimot si Coco Martin na magpunta. Sa mahuling punta ko, halos every year, taon-taon nandyan siya para magpatotoo at magpasalamat sa mahal na poong Jesus Nazareno. Ang ganda rin nung kwento niya. Dati pa extra lang siya at wala siyang regular na trabaho. Pero sabi niya, humiling daw siya sa mahal na senyor na sana magkatrabaho daw siya kahit hindi na daw siya matulog. At merong isang pelikula na hindi naman kasikatan kasi independent film siya o yung tinatawag na indie film. At merong eksena doon na sinabay sa kapistahan ng mahal na poong Jesus Nazareno. At ayun nga, nag-shooting sila habang dumadaan ang andas. Sumubok siya na mahawakan ang andas ng mahal na poong Jesus Nazareno at nahawakan niya ang imahen. Pagkahawak niya daw, bigla na lang daw siyang bumagsak doon sa dagat ng tao at pumailalim. Buti na lang daw
binunot siya ng mga tao, tinayo siya para wag siyang madaganan at wag siya matapakan. Pero pagka balik niya daw dun sa crew, dun sa cameraman, sa kasamaang palad, hindi daw nakuhanan ng maayos yung kanyang ginawa para dun sa pelikula. Kaya nag-request yung director na ulitin yung paghahawak dun sa yung pagsugod, pagbalyahan para mahawakan yung mahal na pong Jesus Nazareno, yung andas niya. Sa second take, third take, kung may third take man, basta kwento niya, for some reason, hindi niya na daw maulit, hindi na daw siya makalapit, hindi niya na daw mahawakan ang mahal na Senyor. Pero simula daw nun, sunod-sunod na daw yung projects niya. Hanggang ngayon, alam naman natin, sikat na siya. Araw-araw sa TV, sa gabi, sa prime time. At nakakatawa, no? Kasi ni-revive niya yung Batang Quiapo. Kaya lagi ring napipicture, lagi ring napapakita yung devotion niya sa mahal na poong Jesus Nazareno. Nakakatuwa, ang sarap isipin na sikat ka na pero hindi mo pa rin nakakalimutan ang mahal na Senyor. Hindi mo pa rin nakakalimutan ang Quiapo. So, sana tayo din ganun kapag nakuha na natin yung mga dasal natin, yung mga pangarap natin. Sana huwag din tayo makalimot sa mahal na pong Jesus Nazareno. Huwag tayo makalimot pumunta sa Quiapo para magpasalamat, para itaas ang lahat. At ang Quiapo po ay bukas 24/7. Kahit po sa hating gabi, pwede po tayo magpunta. Pwede po tayong pumasok at magdasal. Kausapin ang mahal na Senyor at magpatotoo, magpasalamat sa lahat ng biyaya at lahat ng pagmamahal. So, ayun po. Nakikita nyo po, ito po ang Quiapo Church, ang pambansang dambana na Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno, o Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Yun na po ang official na pangalan ng Quiapo Church. Hindi po yung dati, inalis na po yung Black Nazarene. Iniiwasan ho natin na dumepende sa kulay, sa yung nakasanayan natin na itim na Nazareno. Dahil sa katotohanan, wala naman ho sa kulay yan, kundi si Jesus po yan, Jesus Nazareno. Tiniwasan din natin na mapagbintangan tayo na nag-idolatry o yung sumasamba sa imahen. Hindi ho tayo sumasamba sa imahen, hindi ho tayo sumasamba sa estatwa, hindi ho tayo sumasamba sa kahoy. Tayo po ay nagve-venerate o nagbibigay ng mataas na respeto sa imahe ng mahal na Senyor. Wala po itong pinagkaiba sa mga picture ng mga mahal nyo sa buhay, sa cellphone nyo, sa wallet nyo. Kapag kinakausap nyo yung picture ng mga mahal nyo, hinahalikan nyo yung mga picture ng mahal nyo, ibig sabihin lang din nun, pinahahalagahan nyo. Hindi ibig sabihin na sinasamba nyo, minamahal nyo yung picture, di ba? Ang ibig sabihin is kung sino, yung nakikita nyo doon. Ganun din sa mahal na pong Jesus Nazareno. Hindi yung imahe niya, dahil yung imahe ay tanda lamang. Ang totoo ay yung mismo na si Jesus Nazareno. Siya ang ating kaligtasan at siya ang ating pinupuri at sinasamba. Ayun po, dito ko na po tatapusin ang episode na ito.
Sana po suportahan nyo po tuwing Biyernes. Ako po ay nag-upload. Pipilitin ko pong makapag-upload lagi every Friday at ng iba't ibang kwentong Nazareno para po makapag-share at makapagpatotoo. Kung gusto nyo po magbahagi din ng inyong sariling kwentong Nazareno, pwede rin po kayo mag-email sa akin sa nababasa nyong email address, kwentongnazareno@outlook.com. Yan pong nasa screen. At babasahin po natin dito kapag kayo po ay nag-share ng inyong sariling kwento. Huwag po sana kayo mahiya dahil napakasarap po sa pakiramdam kapag yung mga kwento nyo ay nakakatulong sa iba. Lalo na kung makaka-inspire tayo at makakapag-motivate ng mga taong depressed, taong ina-anxiety. Baka kasi yung kwento mo, makakasalba sa buhay ng iba. Baka sakali yung kwento mo pala yung hinihintay nila marinig. Baka yun na yung hinihintay marinig ng mga taong nawalan ng pag-asa, ayaw na mabuhay. Yun, yung mga ina-anxiety, mga nade-depress, tulungan po natin sila sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Lord sa mahal na pong Jesus Nazareno. Kung gusto nyo po, kung may kilala po kayo na kailangan makarinig ng mga gantong mensahe at mga gantong kwento, pwede nyo pong isend yung mismong video na ito. Kung gusto nyo po, i-download nyo po, i-save nyo sa channel nyo, i-upload nyo sa channel nyo. Wala pong problema sa akin. Ang importante po, mas marami tayong naaabot, mas marami tayong nare-reach. Muli, marami pong salamat. Huwag nyo pong kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. Lagi po nating tatandaan na lahat ng nangyayari may dahilan. Mahal na pong Jesus Nazareno, habang buhay akong magpapatotoo sa walang hanggang pag-ibig at pagpapala mo. Amen. Amen.